Parehong 16 years old sina Ira at Janelle nang magkaroon ng anak. Dahil napakabata pa nila, pinapili si Ira ng kanyang magulang kung sasama na ba kay Janelle o ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. At ang pinili mo? Pag-aaral po muna. At manatili sa inyong bahay kasama ang iyong mga magulang. Naunawaan ba yun ni Janelle? Hindi po. Kasi kinausap din po siya na mag-aral ka din muna, ayusin mo yung buhay mo. Kasi pag nakita ka naman namin na successful, bibigay namin sa yung pamilya mo. Ganun po yung sabi sa kanya. Pero nagmalaki po siya nun sa mga magulang ko. Hindi po. Balang araw Hindi ako nagmalaki. Kapapanganak pa lang ni Ira sa ikalawang baby nila ni Janelle nang nalaman niyang may iba pang girlfriend si Janelle. Hindi rin nagbibigay ng sustento si Janelle, kaya nagreklamo si Ira sa barangay. Nakikinig ngayon si Janelle. Anong nais mong iparating sa kanya? Ano yung gusto mo talagang tumbukin? Gusto ko lang talaga yung maging consistent siya. Kasi nung time na nagpa-vowsy nga po ako ngayong year, walang pagbabago. Maganda naman po yung nadidelay lang po talaga. Pa ako na kung pwede, hindi naman na magpapadala kasi gipit. Nagkaroon din po kami ng kasunduan last year na hahati siya sa tuition fee, mga ganun. Yun, na-provide naman po ngayon. Nung last year po, wala talaga. Kumbaga, nabayaran ko na nitong year. Kung di pa akong pabawsi, wala po talaga siyang maihahati. Ang unang issue kasi yung sustento. Pangalawa, totoo ba na naging kayo ni Deline, kayo pa ni Ira? Wala po kaming communication kasi ng time na yun, sir. Kayo ni Ira? Apo. Meron. Putol-putol lang. So hindi ka nakakapunta doon nung nagbubuntis siya sa pangalawa? Nakakapunta po pero takas-takas lang po. Hindi alam ng mga magulang? Hindi po. Paano mo masasabi na ayaw sa'yo? Sinabihan ka? Kasi po, nung time na yun, pinipilit ko po siya dati na sumama na sa akin. Ayaw niya po. Tapos, isang beses pa po, nagpunta ako doon sa kanila. Nagdala ako ng gift sa mga anak ko. Parang hindi po nila ako pinagbuksan ng pinto. Magkagalit ba kayo ni Ira? Hindi naman po, kasi minsan nagte-text po tungkol sa sustento. Isang beses po kasi na-delay ulit ako. Gawa ng yung motor ko po kasi inuna kong bayaran, hulugan para... 9,000, bayad na yon. Hindi pa rin po. Okay. Bali, hahatakin na po kasi siya. Ginawa ko po, inuna ko yon, tapos nung nakadiskarte, saka ko po sila pinadalan. Last year kayo huling nagkita ng mga bata. Yes, Namimiss mo ang mga bata? Opo, super po. Ilan ang anak mo kay Deline? Bali po, nakunan po siya nung 2020. Tapos ngayon po, may isa po kaming anak. Okay. Babae din po. I have no doubt to believe na mahal mo sila. Kung Mayo na ngayon, at last time mo sila makita last year, di ba? Parang hindi tugma yung words na mahal ko kayo, tapos hindi kayo nagkita. Off the air, tinanong ko nga kay Ira, ilang taon na ba yung anak nyo? 13. Alam mo, lalo pag sa teenager yan, kung nasa ama, hahanapin niya yung ina. Pag nasa ina, hahanapin talaga niya yung kanyang ama. I just want to give that personal advice to you that sa bata, or kahit saan kayong tao, love and time are nakatali together. Narinig ko kasi si Ira na simple lang, kung anong napagkasunduan nyo, ibigay nyo. Babawi po ako sa mga anak ko, sa mga pagkukulang ko. How about sa commitment dun sa support? Babalik po ako sa support ko na 2015-30. Ira, klaro yon ha? Magiging consistent siya. Okay, yung pangalawa, yung amount. Sinabi niya kanina kasi, nag-6,000 lang para habulin niyo sa tuition. Then, babalik sa... Sa 4 po. Okay sa'yo yan? Opo, pumayag naman po ako. Kasi kung yun po yung kaya niya. Wala naman po magagawa, kuya, kung yun lang po yung kaya. Kung sagot mo na kung yun naman ang kaya, magandang attitude yun. Kasi ang sabi ng batas, ang obligasyon magbigay ng suporta ay naaayon sa kakayanan ng nagbibigay at sa pangangailangan. Kung hanggang saan ang kaya mong ibigay. So, syempre, kung kaya mong dagdagan yung 4,000, okay sana, di ba? Pero ayusin mo yung commitment mo. Kung kailangan ka pang habulin, pwedeng ituring yun na nananadya ka na. Kasi kung wala ka talagang ibibigay, nasa sa'yo na obligasyon yun. Kung mahal mo talaga yung anak mo, na ikaw magpaliwanag, ito muna 500 kung mag-alala, hanap ako ng paraan. Hindi yung naghahabol paratin dahil ang totoong nagmamahal, maghahanap at maghahanap ng paraan. And then, Deline ba yung pangalan nung partner mo? Respetuhin din naman niya yung nanay ng mga anak mo. Kasi kailangan ina-assure mo siya. Kasi chick boy ka.
Hindi po. Hindi, paanong hindi? Nagkasabay-sabay nga. So kung kailangan yung assurance, ayan, Delin ha, pati itong ibibigay ko sa nila, kung gusto mo, ikaw na magpadala. Kaya katulad yan, 13 anyos na yung anak mo. Pwede naman ang kachat mo yung anak mo na eh. 3 na anak mo, di ba? 2 sa kanya, tas may isa ka pa. Mahirap ang buhay. Consider mo mag-family planning. Huwag na madagdagan yung obligasyon mo. Kasi pag nagkaroon ka pa ng isa pang anak, 3 na yung binubuhay mo. And hindi malaki ang sweldo mo. Sabihin mo sa amin, anong maitutulong namin na ikagaganda ng kabuhayan mo? Katulad na sinabi mo Nag-deactivate lang kanina. po kasi ako sa Grab ngayon eh. Dahil, Nagpapapalit sila ng bag. Grab food po kasi. So ikaw ang magbabayad nun? Opo. diba? Magkano yon? 2,000. May Salamat. 2,000 na bag, bigay na namin sa'yo yun. Thank you po. Sasabihin mo naman ngayon, paano yung babatakin na ang motor ko? Yung 9,000, may bag na ako, wala naman akong motor. Kasi ang sinasabi ni Kuya Alan, tutulungan ka namin para matulungan mo ang iyong mga anak, di ba? Sagot ko yung 9,000. Sa tulong ng Cayetano in Action with Boy Abunda ay nabayaran na ni Jonel ang 2 buwang hulog pati na ang penalty sa utang niya para sa kanyang motor. At dahil sinagot na rin ng programa ang bayad para sa delivery bag na kanyang kailangan, muli na siyang makakapaghanap buhay para sa kanyang mga anak. Nangako po ako sa 2 anak ko na tuloy-tuloy po ang sustento at tutuparin po lahat ng pinangako ko. Magsisimula na ang school year ngayong taon, kaya't minabuti ng Cayetano in Action team na bisitahin si Ira at magdala na rin ng mga school supplies para sa mga anak nila ni Jonel. Wala ang mga anak ni Ira nang dalawin namin siya. Hiniram daw ni Jonel para makapag-bonding ang mag-ama. Sa ngayon po, 1 linggo na rin nandun yung mga bata kay Jonel. Natutuwa naman po ako sa ganun kasi syempre masaya po yung mga bata. Bukod sa regular nang nagpapadala ng sustentong 4,000 naman si Jonel, importante kay Ira na naglalaan na si Jonel ng oras para sa mga anak. Sobrang laking tulong po sa tingin ko yung programa. Kasi noon halos walang pakialam. Pero at least po ngayon, nagbago po. Malaki yung pinagbago. Bumuti na rin ang relasyon ni Ira sa kinakasama ngayon ni Jonel. Nakakausap ko na rin naman po si Delin ng maayos. Nagkakaintindihan na po kaming dalawa. Kapag day off sa ospital na pinapasukan, sumasideline si Ira sa isang private clinic. Madagdagan lang ang kinikita. Dahil nga po maliit yung na-provide niya, 4,000 a month, which is 2 bata. Siyempre, maliit po yun sa panahon, lalo po sa panahon natin ngayon. Kaya doble kayod na lang po. Inilipat na rin ni Ira ang kanyang panganay mula private school sa public school. Kinausap ko po yung anak ko na ganun nga, pa-public school ko po muna siya. Okay naman po sa kanya. Sa mga naibigay ng Cayetano in Action na school supplies sa mga anak ni Ira, ang paghingi ng tulong sa Cayetano in Action ay tamang desisyon, ayon kay Ira. Nakagaan sa pinapasan niya noon, nakabuti sa kanyang pamilya. Yung tumatak po sa akin yung kay Kuya Alan po na sinasabi mo mahal mo yung mga anak mo pero wala kang time. Hindi mo mahal yung mga anak mo. Sa tingin ko din po tumatak din yun sa kanya. Sobrang malaking pasasalamat po talaga.